May mga dasal na kabisado na ng bibig, pero hindi na natin iniisip kung sino ang nakikinig. Sa isang Catholic University sa Maynila, isang estudyante unti-unting nawalan ng kapayapaan sa mismong lugar na dati niyang tinatakbuhan para huminga. Sabi nila, kapag nakakita ka ng multo, huwag mong bigkasin ang Ama Namin o Aba Ginoong Maria. Dapat daw personal na panalangin ang sabihin mo, yung galing talaga sa puso mo. Kasi kung basta mo na lang uulitin ang mga salita, baka may sumabay. Hindi ko na alam kung totoo ba yun o kwento lang ng mga estudyante sa campus, pero mula nung gabing yun, ramdam ko kung gaano kabigat ang isang simpleng dasal. Late na ng gabi. Tahimik ang buong campus. Tanging iilang ilaw ang nag-iilaw sa mga koridor. Pumunta ako sa chapel at tulad ng dati para magdasal bago umuwi. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang lamig sa loob ay kakaiba. Parang mas malamig kaysa sa paligid ng universidad. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Hinayaang ang katahimikan at amoy ng kandila ang bumalot sa akin. Lumapit ako sa huling upuan. Yun ang karaniwan kong upuan tuwing nagdadasal. Umupo at tumangkad sa tuhod. Pinilit pakalmahin ang sarili. Nagsimula akong magdasal. Ama Namin tulad ng bawat gabi. Pero habang binibigkas ko ang mga salita, may kakaiba. Isang tinig ang sumabay sa akin. Mabagal, parang medyo naiibang tono. Kalahating segundo na huli sa bawat salita ko. Tumigil ako sandali. Iniisip na baka echo lang, pero patuloy ito hanggang sa huling Amen. Tumayo ako agad. Nanginginig ang kamay kahit pilit kong pinipigilan. Walang tao sa chapel. Walang anino na gumalaw maliban sa akin. Ang lamig, ang amoy ng kandila, ang tahimik na paligid, lahat pareho lang. Ngunit may ibang presensya na parang nanatili sa likod ko sa huling upuan. Tumindig ang mga balahibo ko. Umalis ako agad, pilit kalmado, pilit normal, ngunit ramdam kong may nangyari na hindi ko maintindihan. Habang naglalakad pa uwi, ang puso ko ay mabilis, ang isip ko ay paulit-ulit, nagbabalik sa tinig na yon. Hindi ako naniniwala sa multo dati. Hindi ko inakala na ang panalangin, ang dasal na dati ay nagbibigay lamang ng kapanatagan ay pwedeng maging dahilan ng takot. Ngunit mula ng gabing yun, natutunan kong huwag basta-basta magdasal ng malakas sa chapel kapag ikaw lang ang naroroon. Sir Jupiter, hindi ko alam kung mabibigyan mo man ng paliwanag ang nangyari sa akin. Pero ito ang simula ng lahat ng natutunan kong takot at pag-iingat sa simpleng dasal. Hindi ko inakala noon pero ang panalangin ay pwedeng maging mabigat, higit sa bigat ng katahimikan sa loob ng chapel. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Paula, 22 years old, mass communication student at working scholar sa isang Catholic University dito sa Maynila. Kung tutuusin, normal lang naman ang buhay ko noon. Paulit-ulit, maayos at tahimik ang mga araw ko at umiikot lang sa 3 lugar: classroom, registrar's office, at chapel. Isa po akong working scholar. Kapalit ng tuition discount, tumutulong ako sa mga opisina tuwing walang klase. Nag-aasikaso ng papeles, nag-aabot ng forms, minsan nagtatype ng letters para sa mga professor. Hindi ko po ito tinitingnan bilang pahirap. Sa totoo lang, nakasanayan ko na. Mas gusto ko nga yung may ginagawa kaysa sa nakaupo lang. May sarili akong sistema sa bawat araw. Isang routine na nakakatulong para hindi ako lamunin ng pagod at ingay ng Maynila.
Hindi po ako masyadong sosyal o palakaibigan sa karamihan ng tao. Tahimik lang ako sa klase, obserbanteng tumitingin sa paligid at marunong makinig sa iba. Mas gusto ko po ang routine at pamilyar na kapaligiran, kaya kahit simple lang ang mga kaibigan ko, komportable ako. Mas pinipili kong maglakad o mag-commute ng mag-isa kaysa makisalamuha sa ingay ng cafeteria. Ang ganitong ugali sa simula ay nagbibigay sa akin ng kontrol sa maliit na mundo ko, kahit na sa gitna ng lungsod. Nakatira lang ho ako mag-isa sa isang maliit na apartment malapit sa university. Wala na akong nanay at tatay. Matagal na silang wala nung bata pa ako. Lumaki po ako sa lola ko. Ang lola ko ang nagturo sa akin magrosaryo at laging sinasabi, kapag nanalangin ka, nakikinig ang Diyos. Pero dapat galing sa puso mo, hindi lang basta paulit-ulit. Matagal ko pong sinusunod yon. Nang mamatay ang lola ko noong high school ako, napansin kong naging bahagi na sa akin ang pagdasal. Kahit nag-iisa sa bahay, sa kwarto o sa sala, lagi kong inuumpisahan at tinatapos ang gabi sa Ama namin. Para sa akin, hindi ito nakakatakot kundi nagbibigay ng proteksyon at katahimikan. Kahit busy sa school at trabaho, may isa kong habit na hindi ko nilalaktawan, ang pagpunta sa chapel bago umuwi. Minsan dasal lang ng 5 minuto, minsan mahigit kalahating oras kapag kailangan kong magpahinga. Hindi po ako relihiyosa sa sobrang tindi ng paniniwala. Para sa akin, yung pagdarasal parang paraan ng paghinga. Doon ako nagre-reset, lalo na kapag parang magulo na ang lahat. Ang chapel namin, maliit lang, parang extension ng lumang building. Ang sahig ay kahoy. Luma na pero malinis. May 4 na hilera ng bangko sa magkabilang gilid at maliit na altar na may krus sa gitna. Kapag gabi, iisang ilaw lang ang nakabukas, yung altar lamp na kulay amber at ilang kandilang nagiiwan ng amoy ng wax sa hangin. Doon ako madalas sa pinakahuling upuan, sa kaliwa, kung saan hindi dumadaan ang mga estudyante. Tahimik doon, malamig at may pakiramdam ng layo sa mundo. Bago nangyari yung gabing kinuwento ko sa inyo, wala po akong dahilan para katakutan ng chapel. Sa katunayan, yun ang isa sa pinakapaborito kong lugar sa campus. Kapag stressed ako o malungkot ako, doon ako tumatambay. Doon kasi ramdam ko na di ako mag-isa. Doon kasi alam ko na may nakikinig sa akin na alam kong hindi ako huhusgahan. Kaya naman, kapag may mabigat na iniisip, doon ako tumatahimik. Para bang ang mga dasal doon ay hindi sinasadyang naririnig, pero tinatanggap. Walang misteryo, walang takot. Hanggang sa gabing yon. Simula nung nangyari yun, parang may bahagyang nagbago sa araw-araw ko. Hindi naman dramatic talaga. Wala naman akong nakitang multo o narinig ulit kinabukasan. Pero may kakaibang pakiramdam sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Parang may malamig na hangin na biglang dumadaan kahit walang electric fan, o yung tipong parang may dumaan sa gilid ng paningin mo pero paglingon mo wala naman. Mga ganong sitwasyon na siguro normal lang. Pero dahil alam mong may nangyaring kakaiba, biglang nagkakaroon ng ibang bigat. Kinabukasan, bumalik ako sa chapel. Hindi dahil gusto kong patunayan kung may multo o wala, kundi dahil gusto kong iparamdam sa sarili kong wala akong dapat katakutan. Routine ko yun at ayaw kong mabago. Baka pag pinatulan ko ang takot, mas lalo lang akong magmumukhang tanga. Pagpasok ko, maaliwalas pa. Maliwanag, may mga estudyanteng dumadaan. Parang normal naman ng lahat. Umupo ako sa dati kong pwesto sa pinakahuling bangko at nagdasal. Tahimik ang paligid. Tanging kaluskos ng mga sapatos ng dumadaang estudyante sa labas ang naririnig ko. Sa gitna ng dasal, napatingin ako sa altar. Nakatirik ang 2 kandila. Pareho ang liwanag. Pareho ang paggalaw ng apoy. Wala namang kakaiba.
Pero habang nakatingin ako, parang ang ilaw ng altar lamp ay bahagyang nag-flicker. Parang humihina. Tapos babalik sa dati. Napakunot lang ako ng noo. Baka mahina lang ang kuryente. Nagtuloy ako ng dasal, gaya ng dati. Sinubukan kong hindi isipin yung nangyari kagabi. Pero habang nakapikit ako, may pakiramdam akong may nakaupo sa harapan. Hindi sa tabi ko, kundi sa dulo ng hilera. Hindi ko alam kung bakit ko naisip yun, pero para bang may presensyang humihinga sa loob ng chapel. Binuksan ko ang mata ko. Pero wala naman. Tahimik pa rin. Paglabas ko, bigla kong naamoy yung amoy ng kandila. Matapang, parang bagong patay, pero paglingon ko, sarado na ulit yung pinto. Natawa na lang ako sa sarili ko. Napaparanoid ka na, Pao, sabi ko sa isip ko. Minsan kasi, pag alam mong may kakaiba, parang lahat ng bagay nagiging senyales. Lumipas ang ilang araw, bumalik lang ako sa normal. Pumasok ako sa mga klase, nag-asikaso ng thesis, nagtrabaho sa registrar. May mga gabing ginagawi pa rin ako sa campus pero sinisigurado kong may kasama akong mga kaklase bago umuwi. Hindi ko sinasabi kahit kanino yung tungkol sa chapel. Baka pagtawanan lang ako. Sa totoo lang, baka nga imagination ko lang talaga yon. Kaso hindi pa rin talaga mawala sa isip ko. Isang gabi, umuwi ako ng medyo maaga. Habang naglalakad papunta sa gate ng campus, napansin kong bukas ang pinto ng chapel. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humila sa akin papasok. Tahimik sa loob, wala ng tao. Gabi na, pero may isang kandilang naiwan na nakasindi pa rin. Sa unang tingin parang normal lang, pero may kung anong bigat sa hangin. Hindi takot, parang lungkot. Lumapit ako sa upuan ko dati. Naupo ako sandali, hindi para magdasal, kundi para maupo lang ng tahimik. Yung tahimik na klase ng pakikinig na parang inaantay ko kung may maririnig ulit akong kakaiba. Pero wala talaga. Kaya napangiti ako. Siguro nga, imagination lang ang lahat. Nang umalis ako, nilingon ko pa ang altar. Napansin kong medyo natutunaw na yung kandila. Yung apoy niya parang humahaba. Hindi ko na binigyang pansin. Isinara ko ang pinto ng marahan. Pero habang naglalakad papalayo, napatigil ako sa gitna ng daan nang marinig ko yung tunog. Hindi naman malakas, pero sapat para mapahinto ako. Yung mahabang mabagal na creak ng pinto na bumukas ulit kahit kakasara ko lang. Lumingon ako, half expecting na may late staff o maintenance na pumasok, pero sarado pa rin ang pinto. Maayos, tahimik. Tiningnan ko ng ilang segundo. Hinihintay ko kung gagalaw ulit. Wala. Hangin lang siguro, sabi ko sa isip ko. Matanda na rin kasi yung pinto. Baka hindi sumasara ng maayos. Inadjust ko pa ang bag ko sa balik at tapos naglakad na lang ulit. Pilit na hindi inaalala yung narinig. Naglakad ako palabas ng campus pero habang binabagtas ko yung pathway papunta sa gate, hindi ko maiwasang mapalingon. Hindi dahil may nakikita ako, kundi dahil may nararamdaman lang na parang hindi pa tapos yung gabi. Hindi ko may paliwanag pero may bigat sa hangin. Yung parang may gustong sabihin pero tahimik lang. Pagdating ko sa gate, binati pa ako ng guard na mag-ingat ako pa uwi. Ngumiti ako, pilit at naglakad na palabas. Sa totoo lang, hindi ko na naalala kung sumagot ba ako. Basta ang alam ko lang gusto ko nang makauwi. Habang naglalakad, napansin kong parang mas tahimik ang kalsada kaysa karaniwan. Wala masyadong tricycle, wala ring nag-aaway na pusa o naglalakad na tambay, pati tunog ng hangin, parang humina. Ang naririnig ko lang ay yung mahinang lagitik ng mga hakbang ko at yung tunog ng rosaryong nakasabit sa bag ko. Pag-uwi ko sa apartment, diretsong banyo agad. Sinabayan ko ng paghugas ng mukha yung paghinga ko, hoping na
baka dala lang ng pagod ang lahat. Naghain ako ng instant noodles pagkatapos at binuksan ko yung cellphone ko para manood ng YouTube vlogs habang kumakain. Pagkatapos kumain, dumiretso ako sa kwarto. Binuksan ko yung maliit na bintana at kahit medyo malamig na, hinayaan kong pumasok ang hangin. Gusto kong maramdaman na normal lang lahat, na kahit medyo naiilang pa rin ako, siguro nga wala naman talagang kakaiba. Bago matulog, napatingin ako sa lumang rosaryo sa tabi ng unan ko. Luma na ito, galing pa sa lola ko. Madalas kong hawakan yun bago pumikit. Parang automatic na habit. Kinuha ko yun, hinalikan, tapos sinimulan ko ulit ang dasal na halos kabisado na ng katawan ko. Ama namin, sumasalangit ka. Habang inuulit ko ang dasal, parang unti-unti akong kumakalma. Pakiramdam ko, bumabalik ulit yung dati kong sigla, yung paniniwala na ligtas ako, na normal lang ang lahat. Pagkatapos kong sabihin ang amen, napahinga ako ng malalim. Tahimik ulit ang paligid. Wala nang kakaiba, kaya pinilit kong isipin na totoo nga, baka pagod lang talaga ako. Baka nagkataon lang lahat. Pagod, stress, ulan, gabi, baka naghalo-halo lang. Bago ako matulog, napatingin ako sa maliit kong rosaryo sa tabi ng kama. Hinawakan ko ito sandali, parang gusto kong makasigurong andyan pa rin siya. Pagkatapos, ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Sa isip ko, bukas babalik na ulit sa normal ang lahat. Sir Jupiter, kinabukasan matapos yung unang gabi sa chapel, pilit kong ipinagpatuloy ang araw ko na parang walang kakaiba. Nagsimula ako ng maaga, nagkape sa dorm pantry, inayos yung uniform ko at dumiretso sa registrar para tumulong. Pero habang naglalakad ako sa koridor papunta ron, parang may bumigat sa paligid. Hindi naman sobrang lamig pero may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang yung tahimik na klase ng lamig na hindi galing sa aircon, kundi galing sa lugar mismo. Sinubukan kong itapon sa isip na baka stress lang. Finals week na rin kasi noon, sabay pa sa trabaho bilang working scholar. Pero habang inaayos ko yung mga papeles sa mesa, napapansin kong palagi akong napapalingon. Yung feeling na parang may dumaang hangin sa likod mo pero walang gumalaw. May mga sandaling maririnig ko yung sahig na parang umuuga kahit ako lang mag-isa sa office. Sinisisi ko na lang sa lumang building namin. Luma na talaga yung sahig, madalas tumutunog kahit walang tao. Pero kahit sabihin kong ganon, iba yung dating. Nung lunch break, dumaan ako ulit sa chapel. Maliwanag pa noon kaya mas kampante ako. Sabi ko sa sarili ko baka kailangan ko lang ipanatag yung loob ko. Kaya pumasok ako. Tahimik ang loob. Yung ilaw sa altar lamp kumikislap-kislap, parang hirap manatiling buhay. Naamoy ko ulit yung pamilyar na amoy ng kandila at lumang kahoy. Umupo ako pero hindi na sa huling bangko. Sa bandang gitna lang, saka ako nagdasal ng tahimik. Habang nakayuko, napansin kong parang humina yung ilaw. Akala ko nag-brown out, pero nang tumingin ako, steady lang naman. Maya-maya parang may dumaan sa gilid ng paningin ko. Puting anino lang, mabilis, pero sapat para mapatingin ako. Wala naman, walang tunog, walang galaw, pero may biglang lamig sa paligid ko. Parang may dumaan na tao sa tabi ko na hindi ko nakita. Hindi ko na tinapos yung dasal ko. Tumayo na lang ako at umalis ng dahan-dahan. Ayaw kong tumakbo kasi baka lalo akong kabahan. Paglabas ko, nakita ko yung dalawang kaklase ko sa labas ng chapel. Nagtatawanan pa sila nang makita akong galing doon. "Uy, ikaw na naman ha, baka multuhin ka na dyan," sabi ng isa. Ngumiti lang ako pero sa loob ko, parang sumikip yung dibdib ko. Noon ko lang naisip, bakit parang normal sa kanila yung mga kwento ng multo sa chapel? Tinanong ko kung saan galing yung biro nila pero sabi nila, ay matagal na yun. May mga nagsasabi dati na may nakaupo raw lagi sa likod. Tumawa lang ako pero kinilabutan ako sa loob. Kasi doon ako palaging nakalood. Pag-uwi ko sa dorm, tinatamad akong kumain. Pagod din siguro. Nag-shower ako sa kanahiga.
Pero kahit patay na yung ilaw, ang tagal kong makatulog. Parang hindi mapakali yung katawan ko. At nang sa wakas nakatulog ako, doon na naman nagsimula. Sa panaginip ko, nasa chapel ako ulit. Walang tao, tahimik, pero parehong amoy at liwanag. Ang tanging nag-iilaw lang ay yung altar lamp, yung parehong kumikislap-kislap na parang hirap umilaw. Nakaluhod ako sa huling bangko, doon ulit sa pwesto ko nung gabing may sumabay sa dasal. Nakapikit ako at nagdarasal, paulit-ulit lang, parang walang katapusan. Habang nagdadasal ako, naririnig kong may kasabay na ulit. Mabagal, halos bulong pero malinaw. Gusto kong tumigil pero parang hindi ko magawa, parang may puwersang nagtutulak sa akin na ituloy lang. Hanggang sa napansin kong parang may liwanag sa gilid ko. Ayokong tumingin pero pakiramdam ko may nakatayo sa tabi ko. Hindi ko siya marinig huminga pero ramdam ko yung presensya, mabigat, malamig at parang nanunood lang. Paglingon ko, nandun siya. Babae, nakaputi, nakalugay ang buhok, nakayuko. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha pero sigurado akong nakapikit siya. Parang nagdarasal din. Hindi siya gumagalaw. Pero rinig ko yung mahinang pagbigkas niya ng amen. Nagising akong nanginginig, basa ng pawis kahit malamig ang hangin. Ang unang pumasok sa isip ko, panaginip lang yon. Pero bakit parang totoo? Bakit pagmulat ko pareho pa rin yung amoy ng kandila na naramdaman ko sa panaginip? Hindi ako agad bumangon. Tinitigan ko lang yung kisame ng dorm at tinanong kung nananaginip pa rin ba ako. Kinabukasan, pilit kong inisip na kailangan ko lang ibalik sa normal ang lahat. Ayokong mawalan ng focus sa thesis, kaya nagmamadali akong pumasok sa campus. Maaga pa noon, mga 7 a.m. kaya halos wala pang tao. Pumasok ako sa classroom habang bumibili pa yung mga kaibigan ko ng almusal. Tahimik sa loob, yung klase ng katahimikan na naririnig mo pati sariling paghinga. Binuksan ko yung notebook ko at nagsimulang mag-review, pero ilang minuto pa lang, may narinig akong mahinang tunog, parang bulong sa aking kanang tenga. Hindi ko agad ininda, baka guni-guni lang. Pero habang lumilipas yung mga segundo lumalakas, hindi ko marinig yung mismong salita, parang tunog lang ng taong may sinasabi sa mababang tono. Na-freeze ako sa kinauupuan ko. Parang bumigat yung hangin sa paligid at habang nakikinig ako naramdaman kong parang may hininga sa gilid ng tenga ko. Mainit, malapit, pero walang tao. Dahan-dahan akong lumingon sa kanan. Wala. Tahimik. Pero paglingon ko sa kaliwa, yung bulong lumipat. Hindi na mahina, parang mismong sa loob ng ulo ko nang galing. Nag-umpisa nang sumakit yung tenga ko na parang may pumipintig sa loob. Napakapit ako sa upuan at pinilit kong kumalma. Tapos bigla kong naisip baka pareho to sa nangyari sa chapel. Kaya sinubukan kong magdasal, maingat, mabagal, at pilit kong pinatatag yung boses ko. Ama namin, pero bago pa ako makarating sa sambahin ang ngalan mo, narinig kong may sumagot, mabagal, parang sinasadyang gayahin ako. Hindi ko alam kung sa isip ko lang yun o sa paligid mismo, pero malinaw. Hindi ko na tinapos. Tumigil ako sa iligtas mo kami sa lahat ng masama, sabay pikit. Nanginginig yung kamay ko pero yung boses nagtuloy hanggang amen. Pagkatapos ng biglang katahimikan. Yung klase ng katahimikan na parang hinihigop lahat ng tunog. Napasandal ako sa upuan. Nanginginig pa rin. Sinubukan kong huminga ng malalim. Ilang minuto lang pumasok na yung mga kaklase ko. Maingay at tawanan agad. Nagkunwari akong kalmado. Nagbukas ng libro pero hindi ko naintindihan kahit isang linya. Simula nun, hindi na ako mapakali kahit saan. Kahit maliwanag, kahit maraming tao, yung simpleng ingay ng sapatos sa hallway parang yabag na sumusunod. Yung kaluskos ng papel o tunog ng bentilador minsan parang mga bulong na humahabol sa likod ng aking tenga. Napansin ko ring parang lumalakas yung mga tunog kapag nagdarasal ako.
Hindi ko alam kung coincidence lang o may pattern. Pero minsan habang naglalakad ako papunta sa library, bigla kong maririnig yung parehong bulong na marahan. Yung parang may gusto lang sabihin pero hindi mo maintindihan. Kapag huminto ako, tumitigil din. Pag tumutuloy ako, bumabalik. Kaya unti-unti, pati sa mga pamilyar na lugar na dati kong pinagtataguan ng stress, yung registrar, chapel, classroom, parang hindi ko na kayang tahakin ng mag-isa. Hindi ko sinasabi sa mga kasama ko kasi baka isipin nilang napaparanoid ako. Pero Sir Jupiter, ang hirap magpanggap na okay kapag mismong katahimikan na ang bumubulong sa'yo. Minsan naglalakad ako sa koridor bandang hapon at sa bawat hakbang, parang may isa pang hakbang na sumusunod. Kalahating segundo lang ang pagitan. Pag huminto ako, humihinto rin. Wala namang anino, pero ramdam ko na hindi ako nag-iisa. At yun ang mas nakakatakot. Hindi yung nakikita mo, kung hindi yung hindi mo alam kung nandyan nga ba. Simula noon, hindi na ako kampante kahit saan. Lahat ng dati kong gawain, parang may kasabay na presensya. Di ko alam kung guni-guni ko lang. Pero sa tuwing mag-isa ako, hindi ko mapigilang lumingon at kahit walang nakikita, sigurado akong may nakamasid. Mula noon, wala akong choice kung hindi magpanggap na busy. Nag-focus sa thesis at sa mga gawain sa trabaho sa registrar at kahit yung routine kong pagpunta sa chapel, hindi ko tuluyang tinalikuran. Pero kahit anong pilit kong gawing normal, iba na yung pakiramdam ng paligid. Parang kahit saan ako lumingon, may parte ng campus na nagiging mas tahimik kaysa dati. Yung klase ng katahimikan na parang may nakikinig. Isang linggo matapos yung nangyari sa classroom, sinamahan ko yung kaklase kong si Maine mag-lunch sa canteen. Sa kanya lang ako medyo nag-open up dahil parang hindi ko na kayang sarilinin. Sabi ko lang, alam mo minsan, parang nakakarinig ako ng bulong kahit walang tao. Tinawanan lang niya ako, yung tipong biro pero may halong kaba sa mata. Sabi niya, di ba lagi ka sa chapel? Baka yung white lady sa chapel yan. Sabi ng upper batch, pag doon ka raw palaging nagdadasal sa likod, may sumasabay. Nagkatawanan lang kami. Pero habang ngumingiti ako, may mabigat sa loob ko. Kasi hindi niya alam. Doon nga ako palaging nakaupo. Doon sa mismong huling bangko. Parang biglang tumahimik lahat sa paligid ko habang tuloy lang siya sa pagkain. Tumangulang ako at pinilit kong itago yung kaba. Hindi ko alam kung coincidence lang na yun yung tinutukoy niyang pwesto o kung talagang may alam na silang hindi ko alam. Pagbalik ko sa registrar's office, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, parang paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni May. White lady sa huling bangko sa chapel. Naisip ko bakit doon lagi ako napupunta. Di ko naman sinasadya. Siguro dahil gusto ko lang ng tahimik, ng espasyo sa likod kung saan walang istorbo. Pero ngayon parang bawat alaala ng pagdadasal ko sa bangkong yun, nagiging mabigat. Dinistract ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Habang nililipat ko ang mga enrollment forms sa cabinet, napansin ko ang blinds sa bintana. Nakaangat siya ng bahagya, hindi ko naman ginalaw. Wala rin akong natatanda ang nagbukas. Sa maliit na siwang na yun, kita ko ang kunting liwanag mula sa hallway. At sa liwanag na yun, may dumaan na anino. Mabilis, maliit ang galaw, pero sapat para tumigil ang paghinga ko. Maaga pa kaya alam ko na wala naman akong dapat ikatakot kasi baka estudyante lang o teacher, di ba? Pero bakit may dadaan doon? Wala nang katabi ang registrar's office. Yung area na yun sa third floor, dead end na. May maliit lang na hallway papunta sa bintana, tapos wall na ang kasunod. Walang classroom, walang CR, walang exit. Kahit sino sa staff alam yun. Kahit ang mga janitor, hindi sila dumadaan doon kasi wala namang pupuntahan. Kaya nang makita ko yung anino, parang biglang nanigas yung katawan ko. Alam kong imposible. Kahit pilitin kong sabihin sa sarili ko na baka guni-guni lang, hindi ko makalimutan kung paano gumalaw yung anino. Parang humahakbang, parang may direksyon.
Hindi siya yung simpleng shadow na dulot ng ilaw, parang mismong tao na dumaan. Pero walang tao doon. Wala talagang pwedeng dumaan. Kaya tumingin na lang ulit ako sa sahig, umayos ng postura at kunwari nag-aayos ng papel. Hindi ko kinayang silipin pa ulit. Pakiramdam ko kapag tinignan ko ng matagal baka mas malinaw ko pang makita kung ano talaga yon. At hindi ko alam kung handa ako. Tumalikod ako, pilit na pinapakinggan kung may darating na guard o staff. Pero ang sumunod kong narinig ay hindi lakad. Isa siyang mahinang hikbi. Hindi malakas pero malinaw. Hindi yung hikbing humahagulgol. Parang yung hinahabol mo yung hininga dahil pinipigilan mong umiyak. Agad kong tiningnan si Ma'am Sonia pero nasa kabilang room siya at nakatalikod, may kausap sa telepono. Walang ibang tao. Kinuha ko ang earphones ko at agad kong sinuot kahit hindi ako nakikinig sa kahit ano. Tinakpan ko lang ang tenga ko nang hindi ko na kailangang marinig. Pero kahit nakapatong yung earphone, parang may tumawag sa loob ng dibdib ko. Pao. Hindi siya boses, hindi siya tunog. Parang iniisip mo lang, pero hindi mo naman iniisip. Doon na ako mabilis na umalis. Hindi tumatakbo, pero mabilis na maglakad. Halos hindi tumitingin sa paligid hanggat hindi ako nakakalabas ng registrar. Paglabas ko sa hallway, napansin ko agad na mas maluwag yung paghinga ko na parang may humawak sa balikat ko at binitawan bigla. Hindi ako dumaan ng chapel sa takot ko nung araw na yon, kaya kinagabihan ako ay nagdasal na lang sa dorm. Sabi ko baka makatulong kung itutuloy ko lang yung routine kahit hindi sa chapel. Pero habang nagdarasal ako, napansin kong yung huling linya ng Ama namin, iligtas mo kami sa lahat ng masama. Biglang parang sumasabay ulit ang isang boses sa isip ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko na lang talaga dahil sa nalaman ko at sa mga nararamdaman ko. Napapanaginipan at naririnig ko, pero ramdam ko yung paggalaw ng hangin sa likod ko. Napalingon ako, pero wala naman. Sinubukan kong ituloy, pero parang lumalakas yung kaba sa dibdib ko. Simula noon, hindi na ako makapagdasal ng tahimik. Parang laging may nakikinig. Kahit sa simpleng sign of the cross bago kumain, may sandaling nagdadalawang isip ako kung dapat ko pa bang sabihin ng malakas, lalo na kapag mag-isa ako. Dumating yung araw na kailangan naming magpasa ng thesis draft. Halos buong araw ako sa library. Tahimik at puro TikTok ng orasan. Napansin kong sa tuwing may dumadaan sa likod ko, hindi ko maiwasang mapatingin. Pero sa mga sandaling walang tao, doon ko naririnig yung mga mahinang tunog, parang pabulong na panalangin. Kinabahan ako kasi feeling ko talaga nababaliw na ako, pero hindi ko afford na madistract noong araw na yun dahil sa tinatapos kong thesis. Pero kinahapunan, napadaan ako ulit sa chapel. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero parang may parte sa akin na gustong patunayan na wala lang yun. Gusto kong ipakita sa sarili ko na hindi ako natatakot. Kaya pumasok ako. Maliwanag pa, may sinag ng araw galing sa salamin ng bintana kaya medyo panatag ako. Nagdasal ako ng mabilis, pero sa bawat salita parang may humihila sa likod ng isip ko. Hindi ko alam kung takot lang o may kasama talaga ako, pero pakiramdam ko hindi ako dapat magtagal doon. Pinilit kong mag-focus sa mismong dasal, pero habang nakaluhod ako, parang biglang lumamig ang hangin sa kanan ko na parang unti-unting may tumayo sa tabi. Hindi ko binuksan ang mata ko kasi alam kong kapag tumingin ako baka hindi ko kayanin. Mas diniinan ko na lang yung paghawak sa rosaryo ko. Nang matapos ako, hindi ko na tinapos na maayos, parang gusto kong tumayo agad at lumabas. At habang nakapikit pa ako, ramdam kong may mahinang humaplos sa balikat ko. Napadilat ako at tumayo agad. Walang tao sa buong chapel. Wala ring gumalaw at doon ko na-realize simula noong araw na sinabi ni May yung tungkol sa huling bangko, hindi ako tinantanan ng pakiramdam na may sumusunod. Hindi ko rin alam kung bakit parang mas lumalapit pa siya. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Kahit nakahiga ako sa dorm bed ko, nakaharap sa dingding, ramdam ko yung bigat ng paligid. Hindi naman malakas yung hangin, pero
parang may malamig na parte ng kwarto na hindi nawawala. Yung tipong mas malamig kaysa sa aircon. Di ko alam kung dahil sobrang pagod ko, pero kapag pumipikit ako, lumalabas ulit yung chapel sa panaginip ko. Paulit-ulit, palaging yung huling bangko, palaging may babae sa gilid ko na nakalhod din. Pero hindi ko makita ang mukha niya sa bangungot ko. Lagi siyang nakayuko, nakaputi at nakalugay ang buhok. At habang nagdarasal ako sa panaginip, naririnig ko na may sumasabay. Pero mas mabagal, mas malalim. Parang inuulit niya yung mga salita ko na halos ilang segundo sa likod ko. Kapag umahon ako mula sa panaginip, hindi ako agad nakakahinga. Parang mabigat ang dibdib ko at hindi ko alam kung nagising ba ako talaga o naitulak lang ako palabas. At dumating na yung araw na hindi ko makakalimutan. Umaga yun, hindi pa masyadong matao. Nakaupo ako sa upuan sa harap ng registrar's office. Hinihintay yung staff na bubukas ng second office. Wala pang ibang estudyante. Tahimik ang buong koridor. Nakayuko ako at nakatingin ako sa notes ko, nagre-review para sa long quiz nung araw na yon. Habang nagbabasa ako, biglang may dumaan sa harapan ko. Hindi ko agad tinaas ang tingin pero nakita ko yung sapatos niya. Sandals na may maliit na takong, kulay itim. Ang napansin ko talaga ay yung balat niya sa ankles. Sobrang puti, maputi na parang hindi tao. Puting parang papel. Dumaan lang siya ng diretso, tahimik, papunta sa bandang kaliwa. Uupo sa direksyon ng dead end. Sa instinct na paangat ang ulo ko, baka janitor o professor. Pero nang tingnan ko yung koridor papunta sa kaliwa, wala. As in, walang tao sa kaliwa. Walang dumaan. Napatingin ako ulit sa sahig. Iniisip kung baka nag-hallucinate lang ako o baka nasapawan ng ilaw kaya parang may dumaan. Pero sigurado ako, narinig ko pa nga yung mahina na pitik ng takong sa tiles bago tuluyang lumampas sa paningin ko. Hindi ko alam kung bakit automatic pero nag-sign of the cross ako at habang pinagdarasal ko na sana na matapos na yung araw na yun nang walang kahindik-hindik na kasunod, tinapos ko muli ang dasal ko sa Ama namin gaya ng nakasanayan. Ama namin, sumasalangit ka. At bago ko pa masabi yung susunod, may pumasok agad na boses sa tenga ko. Hindi tunog ng isip ko, hindi echo, hindi imagination. Isang pabulong na sinasamayan ang mismong dasal ko. Parang minumulto yung mismong bibig ko, parang kinakain yung mga salita habang sinasabi ko sila. Sobrang lamig ng kamay ko at ang bilis ng tibok ng puso ko na halos hindi ko na alam kung ano ang uunahin kong gawin. Tinapos ko na lang ng mabilis yung dasal kahit nanginginig na yung boses ko. At doon nagbago ang lahat. Dati chapel lang ang kinatatakutan ko, pero simula noong araw na sinabayan niya ang mismong dasal ko kahit wala ako sa chapel, parang sunod-sunod na ang mga tanong. Kung hindi lang siya sa chapel, kung kaya niya akong sundan kahit saan, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? At doon nagsimula yung pakiramdam na kahit gaano ako karelihiyosa, kahit gaano ako kasanay na magdasal, parang may parte ng faith ko na natutuklap isa-isa. Parang nagiging takot lahat ng bagay na dati ay nagbibigay ng comfort sa akin. Simula noon, hindi na ako sigurado kung ligtas pa ba ako kapag nagdarasal. At hindi ko rin alam kung may naghihintay ba na sagot kapag natapos ko ang dasal ko. Lalo na kapag sinabi ko ang Amen. Mula noong araw na yon sa registrar, parang wala na akong lakas o ganang ngumiti. Bawat kilos ko, pagpasok sa klase, paggawa ng thesis, trabaho sa opisina, parang mabigat, puno ng pagod at kaba. Kahit gaano ko subukang mag-focus, parang may bahagi ng paligid na palaging tahimik at nakamasid sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong hindi nakakatulog dahil sa paulit-ulit na bangungot. Ang mga dati ay normal lang, pagsulat, pag-aaral, pakikipag-usap. Ngayon, parang laban na.
Hindi ko na sinusubukang iwasan ang presensya, pinipili ko na lang ang survival mode. Gumising, magtrabaho, mag-review, magdasal ng mabilis sa pribadong lugar at huminga ng malalim sa bawat oras na walang kakaibang naririnig. Hindi ito normal o komportable pero nakakaligtas ako. At unti-unti kong natututunan tiisin ang takot at kaba sa bawat galaw ko. Habang papalapit ang undas, ramdam ko ang dagdag na tensyon sa hangin. Hindi lang dahil sa petsa, kundi dahil sa unti-unting pagdami ng mga kwento ng alumni at estudyante tungkol sa mga kakaibang nangyayari tuwing malapit ang araw ng mga yumao. Lalo itong nagpapalakas ng kaba ko, kahit pagustuhin kong huwag pansinin. Nakakaapekto na sa aking pag-iisip at sa normal na daloy ng araw. Isang hapon, pagkatapos ng klase, pinili kong manatili sa silid para tapusin ang reflection paper. Ayoko munang umuwi agad. Ayoko mapag-isa sa dorm. Ang professor ko rin ay nanatili para ayusin ang mga papel niya. Hindi naman kahina-hinala, normal lang yun sa kanya. At habang nag-aayos siya, sinabi niya lang ng walang halong drama. Parang mabigat ang pakiramdam dito sa campus sa ganitong panahon, no? Hindi ako agad sumagot, pero ramdam ko na tama siya. Yun din ang pakiramdam ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Okay ka lang ba, Paula? Tanong niya. Simple lang. Hindi ito parang interrogation. Hindi ito nakakahiya. Parang concern lang ng isang taong nakakaintindi. Napaisip ako at sa isang maliit na tinig sa loob ko, alam kong kailangan kong magsabi kahit papaano. Kaya huminga ako ng malalim at sinabi, medyo nahihirapan po ako sa tulog at medyo nakakaramdam ng hindi ko po maipaliwanag. Hindi ko pa masabi ang tungkol sa mga boses o anino. Hindi ko kasi alam kung maniniwala ba siya. Ngumiti siya, tahimik lang at nagkwento tungkol sa sarili niya noon. Nung nagsisimula pa lang ako magturo, minsan naiwan ako sa campus ng matagal. Habang naglalakad sa walang tao na hallway, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Wala namang nakikita o naririnig, pero ramdam mo lang, basta ganito lang talaga sa luma at tahimik na mga gusali, lalo na kapag malapit na ang undas. Nakinig ako ng maigi. Hindi siya nagbibiro, ramdam ko na naiintindihan niya ang pakiramdam ko. Unti-unti nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, parang may nakikinig at hindi ako hinuhusgahan. Hindi ko mapigilan kaya nagpatuloy ako at sinabi, parang may sumusunod po sa akin pero hindi ko alam kung ano, hindi ko rin po maintindihan. Tahimik lang siya. Tumango. Nakita ko na hindi niya ito pinagtawanan. Hindi rin niya pinlalaki. Tila sinasabi lang niya na pinaniniwalaan niya ako. At yun lang ang kailangan ko sa ngayon na may nakakaintindi. Pagkatapos ay binigay niya ang simpleng payo. Kung po pwede, iwasan mo muna ang mga lugar na palagi mong pinupuntahan mag-isa. Hindi ko pa rin alam kung bakit pero tinanggap ko ang sinabi niya. Nang itanong ko, medyo pabiro at may halo ng seryoso siya. Huwag kang maupo mag-isa sa last row ng chapel. May kwento raw na may nagpapakita doon. Hindi naman nananakit pero nag-aabang and she befriends yung nagdadasal mag-isa. Parang tumigil ang mundo sa isang segundo. Doon ako palaging nagdarasal. Huling bangko, mag-isa, tahimik. Lahat ng nangyari sa akin, ang boses, ang anino, ang panaginip, dawit sa lugar na yon. Biglang naisip ko na sa simpleng pag-upo ko doon, tila inimbitahan ko ang presensya na sumabay sa akin. Simula noon, hindi ko na pinupuntahan ang chapel mag-isa. Kahit masakit sa loob, iniwasan ko. Pero hindi nito pinatay ang panalangin ko. Patuloy akong nagdarasal sa dorm o sa ibang tahimik na lugar. Ngunit ramdam ko pa rin na may nakamasid sa akin. Mas mabagal man, mas subtle, pero laging naroroon. Pakiramdam ko parang may nakatayo sa likod ko, may kaunting lamig sa hangin. May presyon sa tenga, pero hindi ko nakikita. Ang mga simpleng panalangin ko ay nagiging mahirap. Gusto kong maramdaman ang kaligtasan sa pamamagitan ng dasal, pero natatakot ako na muling sumabay ang siya sa bawat salita.
Bawat amin, parang may kasunod na tanong. At hindi ko alam kung kaya ko itong sagutin. Nakakahiyaman, pero kailangan kong tanggapin na unti-unti nang natutuklap ang bahagi ng faith ko. Hindi ito kasing simple ng dati. Hindi kasing ligtas. Ang takot ko ngayon ay hindi na basta pangkaraniwan o random lang. Alam ko na may pattern, parang sinusundan ng presensya ang nakasanayan kong routine. Natatakot ako at kaya nga iniwasan ko na ang chapel. Pero kahit sa dorm, kahit sa pribadong lugar, ramdam ko pa rin na may nakamasid. Parang mas malapit pa nga kaysa dati. Minsan habang nagdarasal ako sa dorm, naramdaman ko ang maliit na lamig sa paligid. Parang may dumarampi sa balikat ko o may nakatingin sa likod ko. Hindi ito halata sa iba, pero sapat para panatilihin ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat dasal. Gusto kong makaramdam ng ginhawa at kaligtasan, pero takot na muling sumabay ang presensya. Sa bawat sandali, nakakaramdam ako ng halo ng takot at pananampalataya. Kahit gusto kong maging matapang, alam ko na may sumusunod. Hindi lang ito lugar na haunted, ako na mismo ang target. Kahit gaano ako karelihiyosa o kapraktikal sa pagdarasal, ramdam ko na may binuksan akong hindi sinasadya sa pamamagitan ng pag-upo sa parehong lugar, sa parehong routine, at sa pagdarasal ng mag-isa. Ngayong sinusubukan ko ulit ayusin ang isip ko habang sinusulat ito sa inyo, napapansin ko kung gaano nakabigat ang bawat araw ko. Simula ng talikuran ko ang chapel, lalo akong nagiging sensitibo sa bawat tahimik na sandali. Hindi ako takot sa dilim dati, pero ngayon kahit liwanag ng hallway, may bigat na. Parang kahit saan ako tumingin, may nakahabol ng kalahating hakbang sa likod ko. Hindi ko nakikita pero naroon lang, sapat para magpatigas ng balikat ko. Hindi ko na binalikan ng chapel mula nang masabi ng professor ko na umiwas muna ako. Sinunod ko yun, hindi dahil naniniwala ako agad sa kwento niya, pero dahil hindi ko na kayang dalhin ang kaba na naramdaman ko doon. Kaya nagdarasal na lang ako sa dorm, pero kahit doon hindi ko makuha ang dating pakiramdam ng katahimikan. Para bang yung mismong sandali ng pagdarasal na dati ay pahinga ng kaluluwa ko. Ngayon ang mismong oras ng pagpitik ng nervyos ko. Pinipilit ko pa rin magdasal gabi-gabi. Hindi ko yun kayang isuko kahit gaano ko kagustong tumakbo palayo sa lahat ng nangyayari. Pero ang pinaka nagpahirap sa akin ay ang bahagi ng Ama namin. Dati yun ang pinakanatural na dasal sa bibig ko. Madulas, pamilyar. Parang may sariling musika sa utak ko. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko na masabi ng diretso. Una dahil sa takot, pero higit pa roon, dahil ramdam ko na hindi ko sa sinasabi. Mag-isa. Tuwing papasok ako sa unang linya, umaangat ang balahibo ko at kapag nasa kalagitnaan na ako, lumalamig ang likod ko. At parang may humihinga sa mismong tabi ng tenga ko. Hindi ko marinig ng malinaw pero alam kong may sumasabay. Hindi ito imagination, hindi ito pagod. Ito yung uri ng pakiramdam na hindi kailangan ng tunog para maintindihan. At bawat beses na nangyayari yun, natatapos ko ang dasal ng halos nanginginig. Pilit na pinapabilis ang huling mga salita para matapos agad. Kaya dumating ako sa punto na wala na akong ibang maisip kundi ang mangumpisal. Hindi dahil may nagawa akong mabigat na kasalanan, pero dahil kailangan kong may mapagsabihan na hindi ako huhusgahan. Nang araw na yun, pinag-ipunan ko ng lakas ng loob ang bawat hakbang papasok sa chapel. Kahit hindi pa madilim, parang masikip ang hangin. Hindi ko alam kung dahil sa kaba ko o dahil naroon siya. Naghihintay lang. Sa confession booth, hindi ko napigilan ang panginginig ng boses ko. Sinabi ko kay Father na matagal na akong kinakabahan na pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Pero sinabi ko rin ang pinakamahirap aminin na tuwing nagdarasal ako ng Ama namin, may sumasabay sa akin. Hindi ko nga masabi ng buo ang dasal sa booth dahil kinabahan ako sa mismong ideya na baka marinig niya rin yun. Tahimik lang si Father pagkatapos. Hindi siya nagmungkahi ng espesyal na dasal o ritual. Ang sinabi lang niya ay ituloy ko ang personal na panalangin ko. At huwag kong hayaan
na ang takot ang manguna sa bawat salita ko. Walang dramatikong payo, walang matinding sermon, sapat lang para maramdaman kong hindi ako baliw. Pagkarating ko sa dorm ng gabing yun, hindi ko alam kung bakit parang mas malinaw pa ang katahimikan. Hindi naman malaki ang kwarto ko, pero pakiramdam ko may espasyo sa likod ko na hindi ko kayang harapin. Ginawa ko ang nakasanayan ko, nagbihis, nag-ayos ng gamit, nag-check ng schedule para bukas. Sinubukan kong magdasal bago matulog. Personal prayer lang gaya ng sabi ng pari. Pero habang nakapikit ako, alam kong hindi ako nag-iisa sa loob ng kwarto. Hindi ko siya naririnig pero ramdam ko na parang may yumuyuko sa tabi ko, nakikinig sa mismong iniisip ko. Hindi ko rin tuloy masabi ang ama namin, parang may nakabantay sa mismong bibig ko. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, dumiretso ako sa CR ng babae sa second floor para maghilamos. Gusto ko lang mawala kahit sandali ang bigat sa ulo ko. Nakasabit ang buhok ko sa harap ng mukha ko kaya hindi ko agad nakita nang marinig ko ang kaunting kaluskos sa likod ko. Nang tumingin ako sa salamin, ako lang naman ang nandoon. Ako lang talaga. Pero bago ako makalapit para huminga ng malalim, may dumaan na pakiramdam sa batok ko. Mababa, malamig, parang hinipan ng hangin mula sa loob ng salamin mismo. Pumikit ako ng ilang segundo at nang dumilat ako, wala naman akong nakita. Pero hindi ko makalimutan ang bigat ng tingin na parang nakasandal sa mismong balikat ko. Paglabas ko ng banyo, dumiretso ako sa hagdan. Doon ko naabutan ng janitor na nagwawalis ng koridor. Hindi ko siya kilala, pero tumigil siya bigla nang makita ako. Tinanong niya ako kung okay lang ako. Simple lang yung tono niya, pero may halong pag-aalala. Hindi ko agad nasagot. Ang sabi ko lang medyo nahihilo ako at baka pagod lang. Tumango siya pero hindi siya umalis. Para siyang may gustong sabihin kaya naghintay lang ako. Bakit po, Manong? Miss, hindi ka nag-iisa. Napalingon ako sa kanya. Po? Nakasunod siya sa'yo. Napatigil ako. Nalito kung paano niya nasabi yun. Sinong tinutukoy niya? Kung maniniwala ba ako o hindi? Kinabahan ako at natakot. Nag-umpisa siyang magsalita. Hindi diretsong kwento. Hindi rin mabilis. Para bang iniisa-isa niya yung mga piraso para hindi ako mabigla. Ang sabi niya, araw-araw daw niya akong nakikitang nagdadasal sa chapel. At araw-araw din niyang nakikita ang white lady ng chapel na tumatabi sa akin. Hindi ko alam kung anong reaksyon ko noon. Napatitig lang ako sa sahig at sa sapatos ko. Kasi parang pag tumingin ako sa likod, may makikita akong hindi ko kayang tanggapin. Hindi raw yun bagong kwento sa school. Matagal na ang kwento ng white lady. Noong baguhan pa daw siya, may mga kwento na tungkol sa isang white lady na palaging nasa chapel. Dati raw siyang estudyante. Tahimik, laging nagdadasal, mabait, hindi daw nakikipag-away. Wala halos kausap sa campus pero araw-araw may oras siya para sa chapel, para umupo sa harap ng altar, para magdasal ng matagal. Sabi ng janitor, yung babae raw na yun, yung palaging nandoon, bigla na lang tumigil magpakita sa chapel isang araw. Hindi raw lumabas ang tunay na dahilan, pero may mga nakausap siyang nagsasabing may pinagdadaanan daw yung estudyante noon. Hindi ko alam kung masama bang isipin, pero nung sinabi niya yun, parang may naramdaman akong pamilyar. Yung tipong di ko man kilala, pero parang naiintindihan ko. Tapos isang hapon daw may sigawan sa kabilang building, may nagtakbuhan, doon nila nakita. Tumalon daw yung babae mula sa 4th floor. Hindi raw sigurado kung may nagsikap tumulong o kung may nakausap siya bago mangyari. Pero ang huling nakakita sa kanya, nakita raw siyang nakaupo sa chapel, mag-isa, tahimik, nakayuko. Hindi ko alam, Sir Jupiter, pero habang nakikinig ako, may bigat sa dibdib ko na parang hindi akin. Hindi ko nga siya kilala, pero parang unti-unting nagiging malinaw na yung pakiramdam ko noon sa chapel. Hindi lang dahil sa takot, may lungkot din na hindi ko maipaliwanag.
Sabi ng janitor, simula raw nung araw na yon may mga estudyante o teacher nang nakakaranas ng presensya niya. Hindi daw madalas, hindi pangkaraniwan, pero kapag nagparamdam raw siya, kadalasan sa mga estudyanteng kagaya niya. Tahimik at laging nag-iisa. Habang nakikinig ako kay Manong, unti-unting humalo sa takot ko yung ibang pakiramdam. Yung parang may kirot sa dibdib na hindi ko alam kung bakit. Natatakot ako, oo, pero may parte sa akin na naawa rin sa nangyari. Sabi ni Manong, may mga kaluluwa raw na hindi umaalis kapag hindi narinig o natapos yung huling dasal nila. Hindi raw lahat ng nagpapakita masama. Minsan naghahanap lang sila ng kakampi. At nung sinabi niya yun, parang may nag-click sa isip ko. Bigla kong naalala yung pagsabay niya tuwing nagdadasal ako ng Ama namin. Buong araw pagkatapos noon, parang may mabigat akong bitbit. Nagsusulat ako sa notes, sinubukang makinig sa klase, pero wala naman talagang pumapasok sa utak ko. Kaya bago ako umuwi pagkatapos ng shift ko sa registrar, hindi na ako dumiretso pa uwi. Kahit pagod na ako, may isa pa akong kailangang gawin. Matagal ko na palang dapat ginawa ito, pero ngayon hindi ko na kayang umuwi ng parang walang nangyayari. Kaya hinanap ko agad si Manong. Di ko alam kung anong klaseng tulong ang hihilingin ko sa kanya nung panahon na yon. Pero ang alam ko lang, hindi ko kaya mag-isa. Pagpasok namin sa chapel, yung ilaw sa loob, isang dim light lang ang bukas. Parang hinihintay talaga kami. Nanginginig ang kamay ko nang hawakan ko yung pinto. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa kaba. Si Manong naman, tumayo siya sa may aisle. Nakatingin sa pwesto sa dulong bangko ng chapel. Hindi niya kailangan magsalita para malaman kung may nakikita na naman siya. Pero sapat na yung paraan ng pag-angat ng baba niya para maintindihan ko kung saan ako dapat lumuhod. Umupo ako sa kneeler, humawak sa gilid ng bangko at pinilit gawing normal ang paghinga ko kahit nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero sinabi ko lang sa Panginoon kung ano yung totoo, na natatakot ako, napagod na ako, at hindi ko alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Hiniling ko na bigyan ako ng lakas, pero ngayon imbis na ipagdasal na lubayan na ako ng kaluluwa, mas hiniling ko na sana tulungan niya na lumaya ang espiritong sumusunod sa akin. Inamin ko rin na akala ko pahamak ang dulot ng kaluluwa na ito, pero ngayon ramdam ko na isa lang siyang kaluluwang naghahanap ng kahit anong boses na makikinig. Hindi ko alam na yung hinihingi kong katahimikan ay may sinasaktan palang iba. Habang nagsasalita ako, may malamig na presensya na lumuhod sa tabi dahil parang mas bumaon ang kneeler. Hindi ko makita, pero parang unti-unting bumibigat yung hangin sa mismong batok ko. Hindi nakakatakot tulad ng dati. Narinig ko si Manong sobrang hina, halos parang gustong itago ang boses niya sa hangin. Nakikinig siya, miss. Kaya ipinagpatuloy ko yung dasal at humingi ako ng awa para sa kanya, para sa estudyanteng namatay dito sa university, para sa mga gabing hindi siya matahimik at para sa dasal niya na hindi niya natapos o hindi natupad para sa kanya bago siya sumuko. Habang nagsasalita ako, yung lamig sa paligid mas bumigat muna, pero pagkatapos nun, parang unti-unting lumuwag yung hangin, na parang may humihinga ng mas maayos sa likod ko. Nagkatinginan kami ni Manong at marahan siyang kumilos, parang pinapahimig lang sa akin kung ano ang susunod. Kaya sinimulan ko ang Ama namin, mabagal at puno ng emosyon. At habang dinadasal ko yun, narinig ko ulit siya pero hindi na siya nag-e-echo. Hindi nang gagaya, hindi nang aasar. Parang nakikiusap lang at nakikisabay sa akin. Sa bawat linya ng dasal, gumagaan yung hangin sa chapel. Yung pressure sa balikat ko, unti-unting nawawala hanggang sa wala na akong ramdam na nakasunod. At pagdating ko sa amin, parang kumalma yung buong kwarto. Walang lamig, walang bigat, tahimik lang.
Nanatili akong nakaluhod ng ilang sandali kasi hindi ako sigurado kung babalik ba siya o tapos na talaga. Pero lumapit si Manong, dahan-dahan at mahina niyang sinabi na umalis na raw ang babae. Tumayo ako ng mabagal. Magaan yung pakiramdam ko para sa sarili ko, pero may bigat din para sa kaluluwang matagal na naghintay ng dasal na ganito. Naglakad kami palabas ng chapel ni Manong bago niya sinabi sa akin, napalaya mo na siya. Sir Jupiter, lumipas ang ilang buwan at natapos ko rin ang aking degree. Hindi ko inakalang aabot ako doon ng buo, pero heto ako ngayon. Nagtatrabaho na sa registrar ng universidad. Hindi na bilang working student, kundi bilang regular staff. Araw-araw pa rin akong dumadaan sa chapel at napapansin ko na yung mga lugar na dati ay mabigat at malamig. Ngayon, parang normal na ulit. Tahimik pa rin, pero hindi na yung tahimik na nakakakaba. Tahimik na lang. Minsan humihinto ako sa tapat ng pinto, hindi dahil natatakot ako, kundi bilang paggalang sa nangyari doon at sa kaluluwang minsang naghanap ng makakasabay magdasal. Nagdadasal pa rin ako paminsan-minsan, pero mas payapa na. Mas personal na puno ng takot. At kapag naaalala ko yung babae sa puti, umaasa akong tuluyan na siyang nakakapagpahinga. Pagkatapos ng graduation, lalo pang naging abala ang buhay ko. Paperwork, students, deadlines, but strangely, mas grounded ako ngayon. Natuto akong maging mas pasensya sa sarili ko. Mas mapansin ang katahimikan sa paligid at mas sensitibo sa mga taong tahimik na humihingi ng tulong kahit walang sinasabi. Sa mga gabing tahimik, bumabalik sa isip ko yung sandali sa chapel at nare-realize kong mas binago niya ang compassion ko kaysa sa takot ko. At habang sinusulat ko po ito sa inyo, umaasa ko na may isang taong makakabasa nito at mararamdamang hindi sila nag-iisa. Kahit parang may bigat na sumusunod sa kanila na hindi nila may paliwanag. Mga kasityo bangungot, tahimik pero mabigat ang kwentong ibinahagi ni Paula. Hindi po ito yung tipikal na multong nananakot para lang manakot. Isa po itong kwento ng pananampalataya, ng takot na unti-unting pumapasok sa araw-araw at ng isang kaluluwang naiwan sa gitna ng dasal. Hindi dahil gusto niyang manakot, kundi dahil may hinihintay siyang makinig. Kung bibigyan ko ng rating ang kwentong ito para sa akin ay 9 out of 10. Kung kayo po ay nagdadasal ngayong gabi, gawin ninyo ito ng buong puso, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para na rin sa mga kaluluwang baka matagal nang naghihintay ng kapayapaan. Ito po si Jupiter hanggang sa susunod na gabi, dito sa Sityo Bangungot.